Dear Max FM with DJ Chinny. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Johnny, a college graduate. Just wanna share my story. Isa akong bisexual, Chin. Which means attracted ako sa parehong gender. Ma-boy man o ma-girl man. Years ago, meron akong isang manliligaw. Isa siyang accountancy graduate. Nakatira din dito sa Jensen. Itago na lang natin sa pangalang Rick. Kahit ganito ako, siya ang unang nanligaw sa akin. Sinagot ko naman siya. At happy kami sa isa't isa, despite sa lagi naming pagkakaroon ng tampuhan. Mahal na mahal ko siya. Sobrang niyang caring, sobrang malambing, sweet talaga. At kung looks naman ang pag-uusapan, di naman sa pagmamayabang, mas gwapo naman ako sa kanya. Pero looks, hindi na mahalaga yon. As long as the purity of heart, yun yung hinahanap ko. At nakita ko yun sa kanya. Kilala na siya ng family ko, mga best friends ko, ng tito ko, mga pinsan ko. Kaya sobra naming saya sa relasyon namin. Kasi kahit pareho kaming nag-aaral, lagi niya akong binibisita sa boarding house namin. Kasama ko kasi doon sina tito at pinsan ko. Dinadalhan niya pa kami ng mga donuts. Tinanggap namin ang every flaw na anong meron kami. Pero yun nga, kahit anong saya mo, talagang may darating sa oras na magkakalabuan kayo. Nung nag-8 months rin namin, biglang hindi na siya nagparamdam. Naging LDR na ang meron sa amin noon. Naisip ko lang na baka meron na siyang iba, kaya nakipag-break ako. And sadly, hindi man lang siya nag-reply. Hindi siya sumagot sa mga tawag ko at sa mga chat ko. Deadma lang. Kasi kung mahal niya talaga ako, magtatanong siya kung bakit ko siya hinihiwalayan. Magtatanong siya kung ano ang dahilan. Pero dahil deadma, siguro nga nakahanap na siya ng iba. But after a few months pa, nang nakipaghiwalay ako sa kanya, nagparamdam ako sa kanya dahil namimiss ko na siya. Pero lagi niya lang akong siniseen zone. And then one time nagpakalasing ako. Nagchat pa ako sa kanya, nakiusap, na sana'y makipagbalikan siya sa akin. Gusto kong makipagbalikan sa kanya. Pero ang sabi niya lang, gusto ko munang mag-rest sa pagkakaroon ng relasyon. Ayoko nang masaktan pa at masaktan ka. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Pinabaan niya na ako ng phone. Hindi ko na pinilit pa ang sarili ko sa kanya. Kaya sasabi ko sa sarili ko, salamat na lang sa lahat. Sorry for being immature. For being suplado. Mga katagang hindi na niyo narinig. I won't forget everything about you. Everything was going smoothly na sana. Hanggang sa nabalitaan kong nakauwi na pala siya ng Jensen. And that month nagpaalam kami sa isa't isa, ay nalaman kong
may iba na pala siya. Sabi niya mag-rest muna siya sa pagkakaroon ng relasyon. Pero after a month lang palang nagkahiwalay kami, meron na agad iba. So sad lang dahil akala ko'y sincere siya sa sinabi niyang hahanapin niya muna ang sarili niya. To be honest, umiyak ako. Umiyak ako ng sobra-sobra. Dahil sino ba naman ako para pigilan ang bigat ng nararamdaman kong to? And so I decided to move on. Hindi ko na rin ini-stalk ang FB account niya. And then after a few years, bigla pa namang ulit nagparamdam. Sabi niya pa, kumusta ka na? Dinedma ko lang dahil ayoko nang magkaroon pa ng connection sa kanya. Pero siya, nag-chat ulit. Pansinin mo naman ako. Hanggang sa umabot sa puntong parang gustong bumigay uli ng puso ko. Nadadala na sa mabulaklak niyang mga salitang binitawan. Gusto ko siyang bigyan ulit ng pagkakataon to prove na sincere siya sa akin. Pero after a week ng pag-chat namin, sinabihan niya akong bigla na sobrang ikinagalit ko. Sabi niya, pwede naman tayong pwede naman tayong makipagrelasyon sa iba habang tayo pa. Yung bang walang commitment? Yun bang walang basagan ng trip? Kung meron akong iba, meron ka ding iba, basta tayo pa. Natamayame ako, Chin. Dahil ang akala ko'y panahon na para pasayahin uli ang puso ko. After few years na nakapag-move on ako, at halos bumigay na ang puso ko uli dahil alam kong mahal ko pa siya. Tapos yun lang ang maririnig ko sa kanya. Sabi niya pa, gusto niya akong makasama uli at mayakap, mahalikan. Pero nainis na ako sa kanya. Ano yun? Panakipbutas ako. Kung may iba ka, 1, 2, 3. Gusto mong mangyari, pakiramdam ko lang, wala lang. Yung parang wala kang karelasyon. Habang ako umiiyak, nagwo-worry, ikaw naman nagpapakasaya sa iba. Ano yun? Sana'y sinaksak mo na lang ang puso ko at saksakin mo pa ng paulit-ulit. After few years, alam ko ikaw pa rin ang mahal ko. Marami namang mga nanliligaw na gwapo, bisexual din, pero ikaw pa din. Hanggang ngayon, hindi na muna ako nakipag-chat sa kanya dahil hindi ko alam anong sasabihin ko. Siguro nga naghihintay lang siya ano ang magiging reply ko sa proposal niya na walang commitment, walang label, walang basagan daw ng trip. Makipagrelasyon siya hanggang sa gusto niya. Habang kami ay mag-on pa. Chin, payuhan niyo ako. Kailangan ko na ba siyang i-erase sa buhay ko? O magpapakatanga na lang dahil mahal ko siya at ayokong mawala siya sa buhay ko. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Sa lahat ng mga kagaya kong miyembro ng Bahaghari, sana'y mapulutan nyo ng aral ito. Chin, more power to your station. Ang inyong kamaks, Johnny. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Mags FM.
Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.